Isang magandang araw sa inyong lahat mga kapanmars. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Pagkatapos natin magpalagay ng Jetmatic o patubig dito sa ating farm, ito na ang kasunod na nangyari. Nagpachinsyo na tayo ng Gemelina para sa gagamitin sa ating mga kulungan at bahay natin dito sa ating farm. Ito yung mga Gemelina na natumba ng bagyong Tino. Hindi po nasayang. Kailangan nating ipatabas para gawin nating kulungan, bahay natin na pagtitirahan dito sa ating farm. Araw-araw mayroon tayong ginagawa dito sa ating farm para mapa-improve, mapaganda at malagyan na natin ng mga alaga. Pinakauna nating inaasikaso, makapagawa muna tayo ng bahay at mabakuran din natin lahat. Ito na yung ating pangarap na farm na dahan-dahan na nating binubuo. Para sa ating mga kaparmers na nagplaplanong pumasok sa farming business o nangangarap magkaroon ng ganitong farm, hindi po ganong kadali. Sa araw na ito, akala ko hindi matutuloy yung pagpapatabas natin o pagchichinso ng ating mga Gemelina dahil nga kaninang umaga napakalakas ng ulan. At sa awa ng Diyos mga kaparmers, biglang nawala ang ulan at nagpakita si Haring Araw. At akala namin tapos na ang ulan, hindi pa pala mga kaparmers. Sabay ng pag-ulan! Umulan mga kaparmers. Last na itinomba, kasabay ng pag-ulan. Lakas. Merong kasamang hangin. Dalawang chinso yung ginamit para matapos. Matatapos na sana. Malapit na sa alas 2 ng hapon. Kaso malakas ang ulan. Ang dami nating kahoy mga kaparmers. Yung ating gagawin na bahay parang Malay Resorts. Ayan. Pagkatapos ng ulan mga kaparmers, sunod-sunod na ang pagtatrabaho. Para sa ating mga kaparmers, kung kayo ay magpapachinso, kailangan mayroon tayong listahan kung ano yung mga kahoy na ating gagamitin sa ating gagawing mga kulungan o bahay. Ibibigay na lang natin sa magchichinso o maggagabas ng kahoy mga kaparmers. Kailangan nakaready na. Kailangan nakalista na lahat ng sukat para hindi tayo putol ng putol. Bawat araw busy tayo sa ating ginagawa. Ako din mismo ang gumagalaw lahat. Ako ang kumukuha sa magtatrabaho para alam ko lahat ng ating gagastusin. Ito na yung pinakalas na puno na kanilang chichinsuhin. Malapit nang matapos mga kaparmers. Nakikita ko na lahat ng ating kahoy at kung ano ang ating gagawin. Maswerte na lang tayo mga kaparmers na mayroong mga puno ng Gemelina sa ating lupa na nabili. Ang aking combination ng ating mga material, ito yung kahoy, tapos yung poste ay concrete. At pag kulang pa mga kaparmers, napakarami ng kawayan na makukuha natin dito sa ating paligid. 48. Tapos na mga kaparmers. Total na. 88. Ang pagpapachinso sa amin is per board feet. Ang bawat board feet ay 12. Sa inyo mga kaparmers, magkano ba ang presyohan sa pagpapachinso? Ito na. Dahan-dahan na natin natutupad yung ating dream farm. Kung kaya ko, mas kaya nyo. Sipag at syaga lang mga kaparmers. Lakas ng loob. Ito na. Ako mga kaparmers, hindi po ako expert, sinasabi ko sa inyo. Bawat kahoy na ating tinatabas, inestimate ko lang, kumbaga pinakiramdaman ko lang yung papakuan, yung pangdingding, yung paikot ng bahay. At saka nagtatanong ako. Sabi nga nila, hindi ka makakarating sa inyong paroroonan kung hindi ka marunong magtanong. Hindi ho ako expert mga kaparmers. Pero kung ano yung mga naiisip ko, naplaplano ko, gusto ko mangyari.
Ayaw ko yung puro plano lang. Kasi nung nasa abroad pa ako, ano na ako, yung alam mo yung puro plano lang, lalo na pag wala kang ginagawa, wala kang trabaho. Panay plano ka, anong gagawin mo sa Pilipinas, anong gagawin ko sa lupa ko, anong gagawin ko sa farm ko. Sobrang sakit na sa ulo. Kaya ito na, tinutuhanan ko na. Ito, nagkwikwintada na. Tingnan natin kung magkano yung ating babayaran sa kanila. Dalawa yung nagchinso. Mo, may nagkinatuni ko na akong. Pira, 8,400. Magkano boss? Pero ta, 8,000. ito man to. 8,484. 8,484 mga kaparmers. Yan po yung ating binayaran. Pero yung 8,000 na yan is marami-rami yung ating magagawa. Vlog ito. Vlogger yan. Diyan yung ating gagawing bahay, kamalig. At yan, tuloy-tuloy na to. Katapos ng Jetmatic, nagpa-chinso tayo ng kahoy. Kasunod dito ang bahay. At papasok na yung ating mga alaga. Leon, ahas at kubra. Ayan, kung gusto mo yung kuwan, ipaman namin yan. Yung brandy. Marami kayong buhaya eh. Marami yan pakain. Ito mga kaparmers yung kanilang bilang. Ayan, i-zoom nyo na lang, i-post nyo. Ay, Radik! Ayan yung aking sukat. Iyaw! Oh, nagoy. Mga ganito yung kamanda. Murabi ay kamanda. Sundang toy. Iyaw kayo, tatlok. Ayan, sukat ko. Baglot sa akin, di ba? Ano mo natakpalag dito? So ito na mga kaparmers, pagkakatapos lang ng pagchichinso ng ating mga Gemilina, mga kaparmers. Pero paalala ho sa lahat, para sa may mga Gemilina or kahit coconut tree, wag na wag po tayo magpapaputol na wala po tayong papel. Kailangan muna natin mag-comply ng mga documents bago tayo magpachinso. Kasi kahit tayo ang may-ari, kahit isang piraso lang yan mga kaparmers, pag matsambahan tayo ng DNR, kalabuso yung ating pupuntahan. Kaya paalala sa lahat, maging maingat at kailangan safety ho tayo lahat mga kaparmers. Kailangan kompleto ang document para kung mayroon man dumating, mayroon tayong ipapakita at walang magiging problema mga kaparmers. Ito yung mga kahoy na ating gagamitin. Diyan sa part na yan, diyan natin ilalagay yung ating bahay. Pinakauna, yung shelter na magbabantay ng ating farm. Siyempre, yung lalagyan ng pagkain ng manok or kung saan tayo magiging comfortable dito sa ating farm. Kasunod na yan, papasok na yung ating mga alaga at papaikutan natin yan ng range net para wala hong makakapasok. Yung mga kambing, kalabaw at ibang mga manok mga kaparmers. Kahit ibang tao, mayroon tayong tinatawag na biosecurity dahil maglalagay din tayo ng baboyan dito. Unti-unti na natutupad yung ating munting pangarap na sa una pinagplaplanuhan lang natin. Ito na, dahan-dahan na nating ginagawa. Kung nakikita nyo yung mga saging na yan, nang nasa abroad ako, pinatanim ko yan mga kaparmers. Binili ko yan ng 20 pesos bawat isa. Pero yung aking binilhan, sila na yung nagtanim. Mga 100 piraso yan. Sa ngayon, nakakapag-harvest na tayo. At pag naglagay tayo ng mga alaga dito, mayroon tayong mga organic na pagkain ng ating mga alaga na ating maibibigay. Dumating man yung panahon na maghihirap tayo sa pagbili ng mga feeds sa ating pagkain ng ating mga alaga, mayroon tayong alalay mga kaparmers. Mayroon tayong puro ng saging, mulberry, at saka yung ating wild gabi. Napakarami yan mga kaparmers. At soon, marami pa ang darating na mga tanim. So hanggang dito na lang muna mga kaparmers. Magandang araw at magandang buhay. God bless po sa ating mga subscriber. Mabuhay po kayo.